Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay June 5, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay inspiration. Tatlong intention sa pagbabasa ng Bible. And yung scripture po natin ngayong araw is 2 Timothy chapter 3 verse 16, and yung concept po natin sabi dito na yung inspiration is refers to the fact that words of scripture are spoken by God. Unlike the casual use of inspirations in daily speech, the Bible uses the stronger term God-breathed. This means that scripture originates from the very breath of God, perfect, trustworthy, and full of divine authority. Even word in the Bible carries His voice, His truth, and His purpose for our life. And yung scripture po natin ngayon na 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabi po dito, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Sa Tagalog po, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasayahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. And yung teaching number 1 po natin is, the Bible is a faithful copy of the original. Sabi po dito na yung Bible po is ito po talaga yung faithful copy, or ito po talaga ay gawa ng ating Panginoong Diyos, God-breathed ng ating Panginoong Diyos na faithfully copy ng original. And teaching number 2, the Bible is profitable for Christian life. Sabi po dito na yung Bible is talagang makaka-profit, yung nakaka-profit po siya or nakakapagbigay ng mga inspiration sa pagiging Christian life. And teaching number 3, the Bible is our training manual of godliness. Sabi po dito na yung Bible po is ito po yung training natin. Makikita po natin sa Bible dito na makikita natin yung dapat natin ginagawa, yung dapat na pagpupuri natin sa ating Panginoong Diyos. And nga po dito na sabi sa ating scripture na ang Bible po is for teaching, for reproof, for correction, and for training para tayo ay maging righteousness. And application number 1, read with the intention of knowing the Lord. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na basahin natin yung Bible with the may kasama tayong intention na kilalanin nating Panginoong Diyos. And application number 2, read with the intention of obeying the Lord. Sabi po dito na basahin natin ang Bible na may intention tayo na sundin yung mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, read with the intention of growing in the Lord. Sabi po dito na kapag babasahin natin yung Bible, ito po ay original copy ng ating Panginoong Diyos, God-breathed ng ating Panginoong Diyos, na dapat intention natin na mag-grow tayo kasama ang ating Panginoong Diyos. Hindi lang natin kilalanin siya, hindi lang natin sundin yung mga utos niya, na dapat kilalanin na, dapat na may intention tayo na kasama natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay, na mag-grow tayo kasama siya. And then lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.